So, ito malakas. Yun know, musta? Yan. So, update tayo dito sa JPD natin. JPD Pocket 4. Sobrang very goods. Sobrang very goods. Ang hindi lang very good sa kanya is nasira yung, hindi naman nasira. Hindi ko nga kasi nakabit yung yung tempered or yung touch, yung para sa screen niya. And nung bumiyahe kami, nagagamit ko siya. Sobrang solid. Dota, normal games, triple A games, medyo pwede, pero maglalaro ka ng medium, low. Depende sa game na lalaroin mo. In my case, sa madalas, Dota at Dota, CS, tsaka yung Tower Bloons TD. Yun yung medyo nalaro-laro ko. So, papakita ko na lang din sa inyo. Yan. Boom. Itong mga pegs. Yung mga onting ko lang. Ito, unang-una, ito nabanggit ko. Since, itong part na to na tag dito, fingerprint. Okay yung fingerprint, walang problema. Pero pag inangat mo yan, tapos nakaduck, di ba? Alam mo, nakaduck, nakaganyan. Hindi mo siya mapipindot kasi nakalagay dyan eh. So, at least sana man lang nilagay nila dito. Ang iniisip ko naman, pag nakalagay dito, matatamaan mo yung itong touch, itong trackpad. Okay lang din yung trackpad. Swabe naman siya most of the times. Etong part na to, siguro dito siguro. Di ko alam, di ko masabi. Medyo off lang or siguro dito banda. Pero medyo alanganin to. To nahihirapan ako lalo nga naka-dock. Tapos may camera siya. Yung camera niya, ano ba ito? Di ba? Click natin yan, tapos camera. Security. Yung camera okay. Ayan. Okay yung camera. Hindi siya ganun kalinaw. Hindi siya ganun kasolid. Pero, I mean, pwede na. Ayan o. Ito yung isa part na medyo sakto lang. Actually, below average siya. Yung sounds, wait lang. Sige, Spotify na lang tayo. Hindi, sa na lang, YouTube na lang. Yan, YouTube. NCS tayo. NCS. Tong part na YouTube, yung part na sounds, hindi siya yung wala siya sa level na average eh. For its price. At least sana medyo maganda, sabog eh. Hindi siya sabog yung, eto, pakinggan nyo na lang. Wait lang, bakit itong tunog? Hanap tayo ng medyo maayos-ayos na, ito siguro, top biggest. Yan. Pero kasi ang comparison ko nito is yung iPhone and then yung MacBook. Uy, ayan o. Parang siguro kulang siya ng bass. Ayan. Again, pwede na siya, pero para sa akin, medyo below average siya for its price. Kasi kung maiintindihan ko, kung yun yung isa, yung SC2, ang nakuha natin, again, ito, medyo mas mataas yung price point niya. Yung sounds, hindi ganun ka-solid. Pwede na, pero below average. Sa akin, yun yung opinion ko. Tapos, yung laro, wala akong nag-i-issue. Wala akong problema sa lahat. Isa lang ang kakaiba lang dito. Ito. Ito. Pupunta na tayo dun. Bag. Windows version. Nag-try ako magpalit ng iba't ibang version. For some reason, naka-Windows Home siya ngayon. Tinatry ko mag-upgrade sa Windows Pro. Pag nag-upgrade tayo or pag nag-upgrade ako sa Pro, mag-update, patch and all, mag-restart ka, nagka-crash.
pwedeng mong gawin is ito turn off mo yung updates, Windows updates. But again, security patches yun. So, naglalaban sa akin, mag-stick ba ako sa Windows Home? Hintay ako ng patch nila. Feeling ko kasi sa drivers eh. Doon nagkakaproblema. Other than that, okay naman. Pero okay naman yung Windows Home. Wala, mas trip ko lang yung Home. Yung Pro. Tapos, punta na tayo dito, sakto. Papakita ko na lang sa inyo kasi ito, na-enable na natin. Nakita nyo, may BlueStack na ako dito. Kasi nabasa ko ibang forums, pero sa ano to sa Max, yung virtualization niya is naka-on. Ito. Wait, sorry. Oops. Yan. Virtualization niya na ngayon is naka-on kasi na-enable ko na. Ayan, enabled na. Tapos dito mo rin mapapalitan. Ito yung isa ko rin. Sabi ko ba't ganun? 16 gig to eh. Pero 8 gig lang lumalabas. Ito. Nakita mo 8 gig lang. Pero total niya is 16. Kasi yung 8 gig naka-partition or naka-reserve, which is yun sa internal GPU niya, which is itong sa 780 AMD 7080 graphics. Pwede nating babaan ng 4 gig pero kasi again, for multitasking, yung iba-ibang games, nag-stick na lang ako ng 8. Unless na kailangan ko ibaba, pwede natin upgrade. Paano enable yung virtualization? Restart lang natin. Yan. Habang nagre-restart, FN, tapos F7. Hold FN, F7. Okay, so nandito tayo. Punta tayo sa BIOS, which is, enter setup. Enter mo. Punta ka sa advanced. Punta ka sa CPU configuration. Oops, mali. Mali pala. AMD CBS. CPU common options. And then, baba tayo. Yan. SVM enable. Di ko matandaan yung meaning ng SVM. Parang virtualization mode yan. Di ko matandaan ko ano yung meaning ng S. Pero, yung kasi sa akin, yung nakuha ko, or yung nakasetup, by default, again, ito yung nabili, yung dumating sa akin unit, naka-disable yan. So, enable ko lang. Pagka-enable mo, again, magagamit ng virtualization. Yun lang. Tapos, last one is yung Dota. Again, Dota. Tapos yung Dota, Counter-Strike, basic games, okay. Suabe naman. Yung sound lang talaga, medyo kakaiba. Kasi ito, wait. Or pakita na natin pati yung balloons. Ang solid nito kasi pwede ka rin mag-ML dito eh. Uy. Pwede ka mag-ML dito, men. Oops. Ayun oh. On natin. Wait. Touchscreen. Ito. Pag ganyan okay lang. Tapos touchscreen. Ay wait. Kailangan pala mag-ano kasi na-restart. Okay. So pag enable mo ganyan, alas ito, men. Oh, solid. Sobrang solid nito. So, pag enable natin, alam ba maglalaro tayong Bloons? Connected na ba? Connected. Okay. Bloons. Loading lang. Itayin lang natin ng bagya. Siyempre, si Mama Peggy yung ano natin dyan. Display natin, men. Okay. Open Steam. May no? Kita nyo? Hindi ko sure kung rinig nung camera yung tunog. Pero, kung umiinit, yes, umiinit. Ang pinagkaiba lang nito, ang pinagkaiba lang nito versus dun sa Surface Pro na tinetesting or pag naglalaro ako, yung Surface Pro kasi mismo, yung chip niya or yung board niya nasa screen mismo, di ba? Ito kasi, meron siyang board mismo yan. So, hindi siya ganun ka-affected. Pagka inilalaro mo using yung touchscreen. Yun yung issue, hindi naman issue, parang yung naging point ng Surface Pro kaya hindi siya maganda or hindi siya advisable pagka nilalaro na hawak yung screen. Ayan, ano ba, maglalaro ka ng ganyan. Ayun, solid to. Wala, oh. Solid yan. Tapos, balik tayo. Ay, parang medyo lang. Hindi, sakto lang. Hindi, kasi naglo-load. Okay lang, normal lang. Tapos, pag Dota tayo, minimize. Dota, load lang natin. Pakita ko sa inyo. Boom! Kumukulan tayo ng thumbnail. Okay, so sa Dota, makikita nyo, magde-demo hero tayo. Ayan o, kita nyo, dito pa lang,
Ewan ko naririnig nyo. Ayan. Medyo gumagana na yung fan niya. Pero again, gumagana to ng as is. Walang kahit anong... Uy, nabaliw yung screen. Wala. Exit. Exit tayo pag ganyan. Lo. Bug yun. Kasi sa orientation, na-enable ko yung orientation. Sige, okay lang. Again, bug naman yun. Pag naglalaro ka naman ng Dota, hindi mo naman ginagalaw-galaw yung screen, di ba? Kasi inangat ko tapos tinabingay ko yung screen. Balik lang tayo dito. Itong Netflix na to kaya ako nilagay kasi ang balak ko, originally, nung babiyahe kami, is na-download ko sana yung mga movies. Pero kasi, tag dito, uy, hindi nagla-load. Hindi pala pwede download yung mga movies pagka yung Netflix na sa PC, usually sa phone, tablets. Kaya meron nag-download ng BlueStacks. Sa BlueStacks, na-download ako ng Netflix or download ako ng Android app, and then from there, mag-install ako Netflix. Anyway, so yan, load lang natin Dota. So kung kaya yung Dota, again, sa Valorant, sa malamang, hindi ko pa na-testing, na-install ko na kasi siya nung nag-download ako ng Pro. Ang problema ko nga, after ko mag-download ng Pro, kasi di ba pag-install mo ng Valorant, magre-restart or kailangan mag-restart para gumana yung Riot, yung cheat engine niya. And then pag-restart, ayun, doon na nag-crash. Doon ko napansin na pag naglaro or pag nag-upgrade ako sa Pro, doon nagkaka-issue. Anyway, so yan na nga, punta tayo sa sabihin na natin yan, tapos Scale King, demo. Pakita ko lang sa inyo. Ito pala, yung screen nito, ang sabi is yung sa Legion Go, sakto. So, baka yun ang kunin ko. Ayun baka gumalaw eh. Ito yung patch, ito yung ping Ayun yung ping. Tapos FPS. And then again, pag nilalaro, shit, kailangan natin dilipat. Wala. Iangat natin. Whoops, daan-daan lang. Baka, daan-daan lang. Daan-daan lang mga guys. Okay. Okay. Ayan. Uy. Ayan o. Suabe naman yan. Pag tinanay ko, iangat. Ayan, pag naka-video. Tapos, itong settings ko, yan o. Naglalaro ng below goods. Ito okay lang. Kaso pag nagka-clash, lalo na may mga echo, mga ganun, medyo naglalag ng bahagya. Pwede to. Again, ayan, mas maganda yung graphics niyan. Pero again, pag matinding clash, medyo nararamdaman yung lag. Ito, ayos lang, kaso hindi, ang ganda sana na ito. Oops. Saan yun? Saan yung tao natin? Na tayo dyan. Ayan, ayun yung best looking. Pagka ganito, walang problema. Again, pag nagka-clash at pagka doon nagkakabakbakan, doon mo medyo ramdam. Ayun, solid yan. So, para playable siya at makakapaglaro ka sa labas or kung gusto mo mag-Dota sa labas, ito yung recommended. If okay lang sa'yo na medyo may onting lag pagka matinding clashan, yan, palag-palag na to. Yan. Ayan, solid na yan. Tapos, kung kakabit sa monitor, gumagana. Yes, nakikita yung monitor natin sa likod. Na 34-inch, 4K display. Pag pinag natin to, gumagana pa rin naman with settings yung second or third. Hindi niya kaya niya yung sagad, best looking, kaso sobrang baba ng ping, naglalaro lang ng 20-30. Pero again, mas malakas pa to kaysa sa Steam Deck. Hindi ko sure sa Ally, hindi ko sure sa Legion, hindi ko na testing yun. Pero again, itong application or itong GPD is very very good. And again, pag gagamitin mo, pag mga may office apps, kailangan mong gumamit ng Excel and all, mas madali siya gamitin kaysa sa Steam Deck. Kasi by default, Windows na siya.
Ayun lang. So, kung meron kayong additional question, violent reaction, comment nyo lang. Try natin sagutin. Hindi lang tayo masyado active sa comments kasi medyo marami-rami rin tayong ginagawa. Pero, yan. Yan, solid na solid yan, men. Okay, dito na natin tatapusin. Sobrang solid itong purchase na to. Bye-bye na, guys. Ay, ito. Narinig nyo? Ayan, o. Ito, umiinit to. Again, umiinit to. Hindi siya yung sobrang init na magta-turn off yung machine. Normal. Nakapaglaro ako ng 2 games, tuloy-tuloy, walang problema. Yan. Wi-Fi. Dota yan, Wi-Fi. Walang problema. Again, pero ito nga lang umiinit. Isa lang, hindi kasi kita eh. Ito. Actually, yung may parang discoloration na yan. Ito yung umiinit na part eh. Which is, ayun na nga, nagpakita ng sign na umiinit siya. Pero other than that, sobrang solid itong machine na to. Pwedeng laro, pwedeng pang games. At pinakamaganda, pwedeng travel. Ang daling bitbitin kasi kita nyo naman. Pag kino-close natin yan, or pag kino-close natin yan, close. Ayun bilis na, super responsive. Itabi natin yan, saksak mo sa bag. Kasyang-kasya to sa bag ko na dinadala, kaya super very good to. Yan. Ang next siguro, hindi ko pa sure kung, kasi baka hindi ko rin magamit. Etong mga to, makikita nyo yung module, pwedeng palitan yan. Pwede kang magpalit ng SIM card. Pero kasi in my case, hindi ko na kailangan ng SIM card dahil meron tayong pocket Wi-Fi na sobrang lakas na yun, yung ZTE. Pero ito nakita niyan, USB 4. Iniisip ko kung kuha ko ng adapter or yung USB adapter o yung Oculink / USB for gaming, which is yung external dock. Tingnan natin kung kakailanganin. Kasi hindi ko alam, hindi pa naman ako nakakapag-game ng solidan sa labas, pero nagamit natin to nung bumiyahe tayo, nakapag-Dota tayo 2 games, walang problema. Talo lang, pero walang problema. Okay, dito na nga, medyo humaba lang, pero ayun yung review natin after 2 weeks, 3 weeks na sa ating device na to. At dahil dyan, papay na guys. Babu!